Eto na mga boss, ang karugtong ng nakaraan nating video. Salamat sa paghihintay. Umpisahan natin ang Chapter 4. Swish! Sa gitna ng kagubatang mahamog, isang bandido ang bumulusok. Hawak ang espada, galit ang mukha. Mamatay ka na, sigaw niya, diretso ang talam kay Zuo Fan. Pero si Zuo Fan, nakaupo lang sa ilalim ng puno. Kalmado, nakangiti pa. Sa isip ni Sun Guanjia, habang pinagmamasdan ang eksena mula sa malayo. Silang dalawa, naparalisa na sila at nasa kamay ko na ngayon. Nanlaki ang mga mata niya. Gulat. Teka lang, sigaw niya nang makita niyang hindi gumagalaw si Zuo Fan. Swak! Hamarang ang talim ng bandido, 1 pulgada lang mula sa leeg ni Zuo Fan. Pero hindi man lang natinag si Zuo Fan. Dahan-dahan siyang lumingon sa bandido, tapos ay tumingin sa direksyon ni Sun Guanjia. At nagsalita siya, mahinahon, malamig. Zuo Fan, tulad ng sabi mo. Lumapit si Sun Guanjia, nakakunot ang noo. Hindi makapaniwala. Totoo ba na naparalisa mo na sila at nakuha mo na? Ngumisi si Zuo Fan. Tumayo ng dahan-dahan. At sa mga matang pulang-pula, tumitig siya kay Sun Guanjia. Sun Guanjia, sabi niya, puno ng pangungot siya. Gusto mo bang makipagkasundo? Napalunok si Sun Guanjia. Anong klaseng kasunduan? Tumalikod si Zuo Fan sa mga bandido. Humarap siya sa kanila, at walang pag-aalinlangang sinabi. Ibibigay ko sa iyo ang 2 yun. Pero kailangan mong siguraduhin ang kinabukasan ko. Nanlaki ang mga mata ng mga bandido. Pati si Sun Guanjia, hindi makapagsalita. Ano? Sabi ng isang bandido, gulat at galit. Humarap si Sun Guanjia kay Zuo Fan. Ang mukha niya, puno ng pagdududa at interes. Bakit mo pinagtaksilan ang pamilya Luo? Tumingin sa kanya si Zuo Fan. Isang ngiting demonyo ang gumuhit sa labi niya. At sa malamig, mapang-asar na tinig, binalik niya ang tanong. Hahaha, ikaw, bakit mo pinagtaksilan ang pamilya Luo? Nagtataka rin ako. Napasanggal si Sun Guanjia. Sok! Sa gitna ng usapan nila, lumingon si Zuo Fan kay Sun Guanjia. Malamig ang mga mata, kalmado ang boses, pero bawat salita ay parang lason. Ang mga tao ay hindi pwedeng patuloy na sirain ang sarili nila. Tumingin siya ng diretso sa taksil na tagapangasiwa. Ngayong natalo na ang pamilya Luo, hindi ko na kayang buuin muli ang isang pamilya gamit lang ang lakas ng isang tao. Ninisi siya, isang ngiting walang pagsisisi. Isang ngiting demonyo. Ang gamitin ng buhay nila kapalit ng mas magandang buhay ko, iyon ang loika. Bakit ako maghahanap ng kamatayan? Nanigas si Sun Guanjia, hindi siya makapaniwala sa narinig. Pero sa isip ni Zuo Fan, ito lang ang katotohanan ng isang Magic Emperor. Survival, kapangyarihan, walang awa, kaluskos. Inilabas ni Zuo Fan ang isang pulang sinulid mula sa manggas niya. Mahaba. Manipis, nagniningning sa dilim, at ibinulong niya. Ngayon, yung 2 yun ay nagtatago sa isang dulo ng lubad na ito. Tinali niya ang isang dulo ng pulang sinulid sa palso niya. Mahigpit. Pero sa gitna, maraming liko. Lumapit siya kay Sun Guanjia at inabot ang kabilang dulo. Ako lang ang nakakaalam kung saan-saan ito liliko. Tiningnan ni Sun Guanjia ang pulang sinulid sa kamay niya. Naguguluhan, nagdududa. Para makasiguro, gagamitin natin ang pulang lubad bilang hudyat. Napangiti si Sun Guanjia, akala niya na control na niya si Zuo Fan. Magandang ideya yan, sabi niya, sabay hawak sa sinulid. Bukod pa roon, para madali mong matunten sila at madali kang makabalik mula sa kagubatang mahamog. Tumawa si Zuo Fan, isang mahina at mapang-uyam na tawa. Interesante, ha. Pero sa loob-loob niya, ang totoo niyang plano ay malinaw. Pak! Hinawakan ni Sun Guanjia ang sinulid. Seryoso ang mukha. Sumasang-ayon ako sa kasunduan. Sana lang hindi ka magsinungaling sa akin. Ngumiti lang si Zuo Fan. Isang ngiting matamis pero mapanganib. Sun Guanjia, tapat ako. Humigpit ang hawak ni Sun Guanjia sa pulang sinulid. Malamig ang tingin niya kay Zuo Fan. Sinasabi ko ito sa harap mo ng malinaw. Tumitig siya ng diretso sa mga mata ni Zuo Fan, puno ng pagdududa.
Wala akong tiwala sa'yo kahit kailan. Tahimik lang si Zuo Fan. Pero ang mga mata niya, ang mga mata ng Magic Emperor. Nagliliyab. Sa gitna ng kagubatang mahamog, sabay na tumawa si Sun Guanjia at Zuo Fan. Malakas, malademonyo. Hao hao hao, hao hao hao. Ang dalawang traidor, nagtatawanan na parang magkakampi. Huminto ang tawa ni Sun Guanjia, at sumigaw siya, puno ng yabang. Mauuna ka. Swish. Naglakad si Zuo Fan papasok sa kailaliman ng gubat. Tahimik, kalmado, si Sun Guanjia, nakasunod lang. Pero sa malayo, naririnig ang galit na sigaw ni Luo Yun. Umalangaw-ngaw sa buong kagubatan. Zuo Fan, isa kang aliping aso, pinagtaksilan mo ang batang amo. Nagtiwala kami sa iyo pero niloko mo kami. At ikaw, Sun Guanjia, isa kang walang hiya. Kahit mamatay ako, isusumpa kita habang buhay. Tak. Huminto sa paglakad si Zuo Fan. Sa harap niya, baluktot na mga puno at hamog. Ang lugar na pinili niya. Lumingon si Sun Guanjia, nagtataka. Bakit ka huminto? Tumingin si Zuo Fan sa paligid. Dahan-dahan siyang ngumiti, isang ngiting malamig at mapanganib. Nandito na ba tayo? Tanong ni Sun Guanjia habang pinagmamasdan ang paligid. Tumingin si Zuo Fan sa kanya ng diretso, at binigkas ang pangalang puno ng sumpa. Sun Guanjia. Pagkatapos, tumalikod siya, at sa tinig na parang galing sa impyerno, sinabi niya, dinala kita rito, sa daan ng Huangquan, isang lugar kung saan ka mamamatay. Nanlaki ang mga mata ni Sun Guanjia. Tig. Galit at takot ang bumalot sa mukha niya. Hayop ka, mamatay ka. Blag. Bumulusok siya. Kamay niya, parang kuko ng demonyo, diretso sa likod ni Zuo Fan. Buong lakas, buong puot. Pero si Zuo Fan, hindi man lang lumingon. Nakangiti lang. Swak. Kaluskos. Lagapak. Biglang may mga troso at sanggang bumagsak mula sa itaas. Bitag. Ano? Gulat na sigaw ni Sun Guanjia habang umiiwas. Huli na ang lahat. Pumasok na siya sa hanay ni Zuo Fan. Sa loob ng kagubatang mahamog, nagkakagulo na ang mga tauhan ni Sun Guanjia. Itinaas ni Sun Guanjia ang kamay, nag-utos sa mga kasama. Taranta at kinakabahan ng boses. Bilasan niyo, hanapin niyo agad ang daan palabas. Tumingin siya sa baba, sa putol na pulang sinulid sa kamay niya. Namumutla. Sun Guanjia, masama to. Naputol na ang pulang lubad. Tahimik. Tapos isang boses ang sumigaw mula sa dilim. Si Pang Tongleng, nawala rin. Ngumisi si Sun Guanjia, galit, nang gigigil. Blag. Inihampas niya ang paa sa lupa, bumiyak ang bato. Lintiek, sigaw niya, nanginginig sa galit. Yumuko siya, halos lumuhad sa lupa. Ang mukha, puno ng kahihiyan at puot. Lintiek, paano niya ako nagawang lokohin? Tumangala siya sa langit. Ang mga mata, pulang-pula sa galit. Hindi mo ba akala na makukulong ako ng kagubatang mahamog na to? Lumipad siya pataas, sumisigaw sa buong kagubatan. Maghintay ka lang, siguradong papatayin kita. Sa kabilang dulo ng kagubatan, tahimik na nagliliwanag ang isang bilog na hanay. Nakatayo si Zuo Fan sa gitna, nakabalabal. Sa harap niya, si Binibining Luo at si Luo Yun. Pulang-pula ang hamog sa paligid. Mga baluktot na puno, para kang nasa impyerno. Ha ha ha. Isang tawang malamig ang umalangaw-ngaw. Kay Zuo Fan yun, pero hindi siya nagsasalita. Ang tawa niya lang, sapat na para takutin ang sinuman. Tapos, may boses na bamulong mula sa dilim. Hindi ka na kailanman magkakaroon ng pagkakataong patayin ako. Si Sun Guanjia, kasama ang natitirang tauhan, napatingin sa paligid. Pulang-pula na ang buong gubat. Dugo ang kulay ng hamog. Anong nangyari? Naging pula ang hamog, sabi ng isa niyang tauhan, nanginginig. Tumingin si Sun Guanjia sa paligid. Seryoso, alerto. Mag-ingat kayo, bantayan ang paligid. Utos niya, habang umiikot ang mga mata. Lumipas ang ilang sandali, tahimik, walang kahit anong tunog, tanging pulang hamog lang. Nilibot ni Sun Guanjia ang tingin. Wala na ang mga kasama niya. Mag-isa na lang siya. Nasaan na sila? Bulong niya sa sarili. Nawala silang lahat, parang hindi sila umiral. Ito.
Nanlaki ang mga mata niya. Pawis na pawis, nanginginig ang labi. Hindi ba ito isang pamamaraan ng hanay? Sa malayo, nakatayo si Zuo Fan. Tahimik, nakangiti. At sa tabi niya, si Binibining Luo, nakatingin sa kanya ng may paghanga at takot. Nakontrol na sila at nawala isa-isa. Nailigtas na rin si Pang Tongling. Lumingon si Binibining Luo kay Zuo Fan. Kinakabahan pero puno ng pag-asa ang tanong. Ano ang susunod mong gagawin? Sa gitna ng kagubatang mahamog, biglang huminto si Zuo Fan sa harap ni Binibining Luo. Tumingin siya ng diretso, malamig ang mga mata. Binibini, ang susunod kong hakbang, ay para tulungan ka. Nagulat si Binibining Luo, nanlaki ang mga mata. Ting! Pak! Biglang hinawakan ni Zuo Fan ang palso niya. Mahigpit. Anong ginagawa mo? Sigaw ni Binibining Luo, namumula ang mukha sa gulat at hiya. Hinayla siya ni Zuo Fan palapit. Niyakap siya mula sa likod. Nakalapat ang bibig ni Zuo Fan sa may tainga niya. Seryoso ang boses, walang bahid ng biro. Huwag kang gagalaw. Namula lalo si Binibining Luo. Nanginginig ang katawan. Sundan mo ako, bulong ni Zuo Fan. Mag-focus ka lang, pakiusap. Wish! Hinawakan ni Zuo Fan ang kamay ni Binibining Luo at itinuro ito sa lupa. Sa mismong harap nila, biglang may bumukas na bilog na hanay. Nagniningning, puno ng sinaunang mga simbolo. Uuom. Nanlaki ang mga mata ni Binibining Luo. Hindi siya makapagsalita, nanginginig ang labi. Ito ay pambihirang kapangyarihan. Ngumiti lang si Zuo Fan sa tabi niya. Isang ngiting mayabang at puno ng kumpiyansa. Ang ngiti ng isang emperador. At sa malayo, sa loob ng hanay, may aninong gumalaw. Tumingin si Zuo Fan sa kawalan, at sa malamig na tinig na parang utos ng hari, sumigaw siya. Patayin sila. Swak! Mula sa dilim ng kagubatan, lumabas ang mga itim na anino. Mga maltong may berdeng apoy. Ang apat na masasamang espiritu. Viwom. Bumulusok sila papunta sa kinaroroonan ni na Sun Guanjia. Anong klaseng multo yan? Sigaw ng isang bandido, nanginginig sa takot. Splot! Isang berdeng kuko ang tumagos sa dibdib ng isang tauhan ni Sun Guanjia. Huling sigaw niya bago bumagsak. Nanlaki ang mga mata ni Sun Guanjia. Pawis na pawis, nanginginig ang buong katawan. Sa gitna ng pulang hamog ng kagubatang mahamog, bumagsak ang isa pang bandido. Kalabog. Si Sun Guanjia, nakatayo, pawisan, nanginginig. Pinagmamasdan ang bangkay ng tauhan niya. Anong klaseng multo ito? Sigaw niya, gulat at takot ang boses. Swaak! Biglang may berdeng liwanag na sumulpot mula sa dilim. Isang itim na anino na may berdeng kuko. Tumagos ito sa dibdib ng isa pa niyang kasama. Sigaw ng bandido habang binabalot ng berdeng apoy ang katawan. Bumagsak siya, wala ng buhay. Nanlaki ang mga mata ni Sun Guanjia. Ang mukha niya, putlang-putla. Tulo ang pawis. Nanginginig ang mga labi. At sa malayo, sa gitna ng pula at bughaw na hamog, nakatayo ang isang anino. Si Zuo Fan. Hindi gumagalaw. Nanunood lang. Swoosh! Tumakbo si Sun Guanjia papunta kay Zuo Fan. Galit, desperado, takot. Hayop ka, sigaw niya, habang ang mga kuko niya ay humahaba, naging parang kuko ng demonyo. Bumulusok siya, buong lakas, buong puot. Pero bago pa siya makalapit, kislap. Isang berdeng kidlat ang bumalot sa katawan ni Sun Guanjia. Napahiyaw siya sa sakit. Tumatagas ang dugo sa bibig. Ang mga mata, namumula sa pagdurusa. Ang katawan, nilalamon ng berdeng apoy ng hanay. Blag! Bumagsak siya sa lupa, nakadapa, nanghihina, duguan. Nanginginig niyang iniangat ang ulo. Ang mga mata, pulang-pula, nakatitig kay Zuo Fan. Puno ng dugo ang bibig niya habang bumubulong. Zuo Fan, ikaw. Sino ka ba talaga? Tahimik. Tanging ang tunog lang ng ulan ang maririnig. Patak, patak. Sa gitna ng madilim na kagubatan, dahan-daang lumabas si Zuo Fan mula sa mga puno. Ang mga mata niya, pulang-pula. Parang mata ng demonyo. Ngumisi siya, isang ngiting malamig at walang awa. Tumingin siya kay Sun Guanjia na nakahandusay sa putikan.
At sa tinig na parang hukom na nagpapadala ng kaluluwa sa impyerno, sinabi niya, pumunta ka na sa impyerno. At doon mo itanong sa hari ng impyerno. Thank you mga boss, dito na natapos ang chapter na ta. Stay tuned lang, ini-edit ko pa ang susunod na chapter, like and subscribe para updated kayo sa mga upload natin.